Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Wilfredo Garrido. Sabi niya, Aman Pulo. Ito po yung napakasikat nga isla somewhere in Palawan. Mga billionaires lang ang nakakabakasyon dito. Sabi niya, Aman Pulo. A vacation here will set you back at least 250,000 pesos. Magastos mo yan pag magpunta ka. An investigative journalist tracked papers showing that Martin Romualdez recently bought a mansion in Amanpulo worth 720 million pesos or roughly $12 million. Is this among the properties frozen upon the petition of Ombudsman Repulia? We would like to know. Wow naman. Anyway, hindi pa ito confirm journalist, investigative journalist. So, I don't know how accurate yung sources ng journalist for the sake of discussion lang. Kasi, ang isa sa na frozen na asset is yung mansion sa Forbes Park, yung sa Tamarind Street. I don't know how many billions ata ang worth ng mga mansion diyan sa Forbes Park, ano. So ito halos 1 billion din. Kailang Amanpulo. Nakikita ko lang yan sa mga pictures o may mga videos. Mga Hollywood stars nagpupunta dyan, nagbabakasyon. O mga hari, mga prinsipe. Ang maalala ko na nagbakasyon dyan ay yung Mexican boxer na si Eric Morales. Nung kasikatan pa nilang dalawa ni Manny Pacquiao. Nagbakasyon si Eric Morales sa Pilipinas. At ang isang pinunta niya, nagpahinga siya sa Amanpulo. Nasa dulo yan ng Palawan. Kailang it's a private island, private resort. So, yan. How true na nakabili si Martin Romualdez ng mansion o villa. Oh. Grabe, ang dami niyang properties. Nakakalula. Malala ko tuloy yung revelasyon ni Congressman Toby Chanco nung sometime November of 2024. Tinawag daw ng Pangulo Marcos si Martin. Bakit? Sabi ng Pangulo, ilan bang mansion ang gusto nyong bilhin ni Saldico sa Forbes Park? Ilan bang jet planes ang bilhin ninyo? Ilan bang ganito? Bakit pinapakialaman niyo ang budget? Ayun. Pinakialaman nga. For 3 straight years. Mas grabe pa ang pinaka-worst budget daw, hindi yung 2025. Sabi ni Congressman Edgar Erese. But 2024. Kasi nasa, I think, 500 billion ata. More than 500 billion ang budget insertion. Sa 2025, na budget is only 430. Ganon. So ito, limpak-limpak ang salapi nila. Salamat naman at again, good job po Ombudsman Boying Rimulya dahil na freeze o frozen na ang mga ari-arian ni Saldico at ni Martin Romualdez. Kasama kaya ito? Kung tama yung report ng Politico.com, nagkaroon daw ng parang settlement offer ni Boying Rimulya kay Martin na, hindi ka namin kakasuhan ha. Isauli mo lang ito. Ito. Ibabalik mo lahat sa gobyerno. Ganon ang offer daw, di umano, ni Boying Rimulya. Tinanggihan daw ni Martin Romualdez. Kung magsasauli siya ng mga ari-arian or pera, it's an admission of guilt. Kaya ngayon, tinuluyan siya.
Sana nga totoo na siyang tinuluyan, nilaglag dahil hindi mo talaga maalis yung duda eh. Ako, natutuwa ako on one side, but on the other hand, nagdududa rin ako. Baka lang scripted lahat itong mga ginagawa nila. So malalaman na lang natin in a few weeks or siyempre, mga isang buwan siguro, 2 buwan, pag mag-issue na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Yun ang pinaka-importante. Kasi yung freeze ng mga assets, I think 20 days lang ata ang duration. After that, maghihiring ulit. Pwedeng ma-extend ang freeze order, pwedeng makansela. Ang tutukan natin is yung warrant of arrest. Meron bang piyansa? Wala. Sana naman walang piyansa para makulong siya. Kailang ang critical na ngayon is, nandito pa ba si Romualdez sa Pilipinas? Baka naman nandyan na sa Amanpulo. Well, matrace up pa rin siya kung nasa Amanpulo. Baka nasa ibang bansa na siya. Excuse me. Katulad si Saldico. Although napabalita na na-aresto, nahuli, o whatever. Ano ba? Na-custody sa Czech Republic. Kailan ngayon, wala naman assurance na maiuwi nila ng pauwi ng Pilipinas si Saldico. Malabo, suntok sa buwan. It will go a lot of processes. Kaya, sana nga mayroon na kahit every a journey to 1,000 miles always begin with a single step. Sana ang single step is makulong si Saldico or si Romualdez. Or both silang makulong. Medyo ako, maligayan ako, ba't kulang pa? Dapat makulong din ang kasama nilang mastermind. Yung pinaka-utak sa lahat. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano yung natagaan na mo gero? Mga atop ni siya karon. Ang ipatindog nga balay. So mo na ni ang iyang atopan. Ano tadi ba? Ano be? Jista man yan sin. Sumbakan ko ko. Masambakan dahil ko. Og karon human na gyud sa pag-atop ang gihatag namo nga yero, so dili na gid sila maulanan kay maayo na nga tan-awon ang yero nga nakaatop. Pasalamat sa gihatag at tabang sa sin kay kun pagpalit lang sa atop lisod kay ang among paningkamot tama na gid sa kaon na kana at mga eskwela. Nadako gid akong pasalamat sa Ginoo nga naagi hinabang nga nakaabot nga tabang nga pinagi sa pagtabang sa usa ka tawo sa atop nga kuan kini ang gihatag sa moa. Ginoo nga labtan mi sa tabang kay wala man kita lain pasalamatan og naapay ta sa kalibutan
Kaya ang kitang tawa man kita mahibok wa gid ang Ginoo. So salamat kaayo.